Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na hawak mo yung phone mo, tinititigan mo yung screen? Tapos nakita mo na seen na yung message mo, pero walang reply. O kaya mas malala, hindi pa nga sineen pero alam mong online siya. Parang ang daming tanong na biglang pumapasok sa isip mo, no? Busy lang ba siya? May nasabi ba akong mali? Ayaw na ba niya sa akin? Ang hirap, kasi ang simpleng hindi pag-reply, nagiging dahilan ng overthinking, ng kaba, minsan pa nga, ng insecurity. Kung nakarelate ka dito, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan sa ganitong stage. Kahit yung mga mukhang strong at confident, may moment din yan na naghintay, nag-expect at nasaktan. Pero eto ang tanong, hanggang kailan ka maghihintay sa reply na hindi naman sigurado kung darating? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi mo kailangang maghintay sa seen o reply ng ibang tao para lang maramdaman mong okay ka. At mas importante, ano ang pwede mong gawin para maibalik mo yung control sa sarili mong emosyon, oras at self-worth. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga yung seen ang problema. Ang problema, yung value na binibigay natin sa reaction ng ibang tao. Parang doon natin ibinabase kung important ba tayo o hindi. At dyan nagsisimula yung cycle ng paghihintay, pagdududa, at pagkapagod. Ngayon, isipin mo ito. Kailan ka ba huling naging masaya na hindi nakabase sa reply ng ibang tao? Yung tipong nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo, hindi mo chine-check kung may nag-message, hindi mo iniisip kung may nag-seen. Simple lang, pero ang hirap gawin, di ba? Kasi nasanay na tayo na parang ang validation natin galing sa labas. Kaya ito ang unang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi sukatan ng halaga mo ang bilis ng reply ng ibang tao. Hindi porket hindi siya nag-reply agad, ibig sabihin wala ka ng value. Minsan, busy lang talaga ang tao. Minsan, wala lang siya sa mood. At minsan, totoo rin, hindi kanya priority. Masakit pakinggan pero totoo. Pero kahit alin pa dyan ang dahilan, isang bagay ang sigurado wala kang kontrol doon. At dito pumapasok yung unang dapat mong gawin. Imbes na i-control mo kung kailan siya magre-reply, i-control mo kung paano ka magre-react. Kasi yun lang ang hawak mo. Alam mo yung common na ginagawa natin. Nagme-message tayo, tapos after ilang minuto, i-check natin kung seen na. Pag wala pa, babalik tayo ulit. Tapos after ilang minuto, check ulit. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, yung buong oras mo umiikot na lang sa paghihintay. Tanungin mo sarili mo, worth it ba yun? Worth it bang ubusin yung oras mo, energy mo, at peace of mind mo para lang sa isang reply? Kaya simula ngayon, try mo to. Pag nag-message ka, bitawan mo na. As in, let go. Huwag mo nang bantayan. Huwag mo nang gawing center ng mundo mo yung reply niya. Kasi habang ginagawa mo yon, mas lalo mong binibigyan ng power yung ibang tao na kontrolin yung emosyon mo. At ang totoo, hindi nila responsibilidad yon. Ikaw lang ang may hawak nun. Minsan kasi, hindi natin namamalayan, nagiging dependent tayo sa attention ng iba. Kapag nag-reply sila, masaya tayo. Kapag hindi, malungkot tayo. Parang roller coaster na hindi mo kontrol. Nakakapagod yon. Kaya ang next na dapat mong gawin, ibalik mo yung focus sa sarili mo. Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo kahit wala kang kachat? Ano yung mga ginagawa mo na nakakalimutan mong mag-check ng phone? Pwede yan simple lang manood ng series, magluto, maglakad, makipagkwentuhan sa pamilya, o kahit maglinis ng bahay. Ang point dito, pinupuno mo yung oras mo ng bagay na may value para sa'yo. Hindi yung naghihintay ka lang sa value na manggagaling sa iba. Kasi habang busy ka sa buhay mo, mapapansin mo, hindi mo na masyadong iniisip kung nag-reply ba siya o hindi. At dito nangyayari yung shift, mula sa pagiging naghihintay, nagiging nabubuhay ka ulit. At alam mo kung ano ang nakakagulat. Kapag hindi ka na masyadong attached sa reply nila, mas nagiging attractive ka pa. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil may sarili kang mundo. Hindi umiikot sa kanila ang buhay mo. Ngayon, usapan naman natin yung isa pang mahalagang bagay, yung pagiging honest sa sarili mo. Kasi minsan, alam mo na sa sarili mo kung ano talaga yung sitwasyon. Ramdam mo na kung interesado ba siya o hindi. Pero pinipilit mo pa ring maghintay, umaasa na baka magbago. Walang masama sa pag-asa. Pero kung yung pag-asa mo, nagiging dahilan na para mawalan ka ng respeto sa sarili mo, ibang usapan na yon. Kasi isipin mo,
Kung ikaw yung tao na willing magbigay ng oras, effort, at atensyon. Hindi ba dapat ganun din ang ibinibigay sa'yo? Hindi mo kailangan magmakaawa para lang pansinin ka. Hindi mo kailangan maghabol para lang makuha yung basic na respeto, yung simpleng reply. At kung hindi niya kayang ibigay yon, hindi ibig sabihin kulang ka. Ibig sabihin lang, hindi siya yung tamang tao na dapat mong paglaanan ng energy. Alam kong hindi madali, lalo na kung may feelings ka na involved. Pero dito papasok yung choice. Pipiliin mo ba na maghintay sa taong hindi sigurado sa'yo? O pipiliin mo yung sarili mo, yung peace of mind mo, yung oras mo, at yung self-worth mo? Kasi sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang makakasama mo araw-araw. Kung lagi mong inuuna yung iba, pero napapabayaan mo na yung sarili mo, sino ang talo? At habang iniisip mo yan, may isa pang realization na gusto kong i-share sa'yo. Hindi lahat ng message kailangan ng instant reply. At hindi lahat ng hindi nag-reply, dapat mong paglaanan ng matinding emosyon. Minsan kailangan mo lang tanggapin na may mga bagay na hindi mo makokontrol. At okay lang yun. Hindi ibig sabihin nun na wala ka ng halaga. Hindi ibig sabihin nun na may mali sa'yo. Minsan, ganun lang talaga ang buhay. May mga taong darating, magbibigay ng atensyon, tapos mawawala. At hindi mo kailangan habulin lahat ng umaalis. Sa halip, mas mahalaga na matutunan mong piliin kung saan mo ilalagay ang energy mo. Kasi limitado lang yan. At kung inuubos mo sa paghihintay sa reply na hindi naman sigurado, baka wala nang matira para sa mga bagay na talagang importante sa'yo. At dito na papasok yung mas malalim na tanong. Hindi na tungkol sa kanila, kundi tungkol sa'yo. Paano mo ba trinatrato ang sarili mo kapag walang nagre-reply? Diyan mo makikita kung gaano ka ka-secure sa sarili mo. Kaya habang iniisip mo yan, may isa pang bagay na kailangan mong maintindihan. Minsan hindi lang ito tungkol sa paghihintay sa scene. May mas malalim pang dahilan kung bakit nahihirapan kang bumitaw sa simpleng reply. At doon tayo papasok, sa susunod na pag-usapan natin. Habang mas iniintindi mo yung sarili mo sa ganitong sitwasyon, may mapapansin kang pattern. Hindi lang ito tungkol sa isang tao na hindi nagre-reply. Mas malalim pa doon. Parang may parte sa'yo na naghahanap ng assurance, naghahanap ng patunay na okay ka, na worth it ka, na pinipili ka. At doon nagiging delikado. Kasi kapag sa ibang tao mo hinahanap yung pakiramdam na yan, para kang naglalagay ng remote control ng emosyon mo sa kamay nila. Isang scene, masaya ka. Isang ignore, bagsak ka. Parang ang dali mong maapektuhan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil doon ka naka-anchor. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung hindi na nila hawak yon? Paano kung ikaw na mismo ang nagbibigay sa sarili mo ng assurance na hinahanap mo? Dito papasok yung isang bagay na bihira nating gawin, yung pag-set ng boundaries, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili natin. Oo, sa sarili mo. Kasi minsan, kahit alam mong hindi ka na dapat mag-message ulit, ginagawa mo pa rin. Kahit alam mong hindi na healthy maghintay, ginagawa mo pa rin. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil umaasa ka pa rin na baka this time, iba na. Pero let's be real, ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na, last na to? Tapos pag wala pa ring reply, magme-message ka ulit? O kaya mag-iisip ka ng dahilan para i-justify yung silence niya? Baka busy lang talaga. Baka nawalan ng load. Baka may problema. Posible lahat yon. Pero ang tanong, hanggang kailan ka gagawa ng dahilan para sa taong hindi man lang makapagbigay ng simpleng effort? Kaya ito ang isa sa pinakamahalagang gawin mo. Mag-set ka ng personal rule. Hindi para kontrolin sila, kundi para protektahan ang sarili mo. Halimbawa, mag-message ka once. Kung walang reply, stop na. Hindi ka na magfo-follow up. Hindi ka na mangungulit. Hindi dahil nagpapaka-pride ka, kundi dahil pinipili mong respetuhin ang sarili mo. Kasi ang taong interesado sa'yo, hindi mo kailangan paalalahanan para mag-reply. Gagawa at gagawa yan ng paraan. At oo, may mga pagkakataon talaga na busy ang tao. Pero kahit gaano ka busy ang isang tao, kung gusto kanyang kausapin, makakahanap yan ng paraan, even a simple, sorry, busy lang ako, reply ako later. Malaking bagay na yon. Hindi mo hinihingi ang sobra, basic respect lang. Ngayon pag-usapan naman natin yung isang bagay na madalas hindi napapansin, yung habit ng pag-check ng phone. Aminin mo, ilang beses mong chine-check kung may reply na? Kahit alam mong wala pa, chine-check mo pa rin. Parang automatic na, parang reflex. At bawat check mo, parang binubuksan mo ulit yung pinto ng expectation. Tapos pag wala pa rin, disappointment na naman. Cycle siya, paulit-ulit.
Kaya ang gawin mo, putulin mo yung cycle. Hindi biglaan pero paunti-unti. Pwede mong ilayo yung phone mo. Pwede kang mag-set ng oras kung kailan ka lang mag-check. O kaya, i-off mo muna yung notifications ng taong yon kung talagang nahihirapan ka. Hindi ito pag-iwas. Ito ay pagprotekta sa mental at emotional space mo. Kasi habang lagi mong tinitingnan yung phone mo, mas lalo mong pinaparamdam sa sarili mo na may hinihintay ka. At habang may hinihintay ka, hindi ka fully present sa buhay mo. Sayang yung oras, sayang yung energy. Ngayon, eto pa yung isa pang reality na kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng tao marunong mag-communicate. May iba na magaling lang sa umpisa. May iba na inconsistent. May iba na biglang mawawala na parang bula. At hindi mo kasalanan yun. Ulitin ko ha, hindi mo kasalanan kung hindi sila marunong magbigay ng clarity. Pero responsibilidad mo kung paano ka magre-react sa kakulangan nila. Kasi pwede kang magstay sa confusion o pwede kang pumili ng clarity para sa sarili mo. At minsan, ang clarity hindi mo makukuha sa kanila. Ikaw mismo ang magbibigay nun sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pag-decide na kung gusto niya ako, mararamdaman ko, kung hindi ko napipilitin. Simple pero powerful. Alam mo kung bakit? Kasi tinatanggal mo yung sarili mo sa sitwasyon na kailangan mo pang hulaan kung may value ka o wala. Hindi ka na naghihintay ng signal. Ikaw na mismo ang nagbibigay ng direksyon. Ngayon, may isa pang bagay na gusto kong pag-usapan natin, yung takot na mawalan. Kasi minsan, kahit alam mong hindi ka na tinatrato ng tama, kumakapit ka pa rin. Bakit? Kasi natatakot kang baka wala ng iba. Natatakot kang baka ito na yon at pag binitawan mo, magsisisi ka. Pero tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Yung mawala siya? O yung ma-realize mo na hindi ka niya pinili? Masakit yun, oo. Pero mas masakit yung araw-araw kang naghihintay sa taong hindi ka naman kayang piliin consistently. Kasi ang totoo, hindi ka dapat pinapahula kung importante ka. Hindi ka dapat pinaparamdam na option ka lang. At kung ganun ang nararamdaman mo ngayon, baka hindi siya ang problema. Baka ang problema, hinahayaan mo yung sarili mo na manatili sa sitwasyon na yon. Kaya minsan, ang pinakamatapang na gawin, hindi yung maghintay, kundi yung tumigil. Tumigil sa pag-check, tumigil sa pag-expect. Tumigil sa paghabol, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may pakialam ka na sa sarili mo. At dito na nagsisimula yung tunay na pagbabago. Yung moment na mas pinipili mo na yung peace mo kaysa sa temporary na kilig o attention. Kasi yung totoo, yung tamang tao para sa'yo, hindi ka papahirapan ng ganito. Hindi ka ilalagay sa sitwasyon na kailangan mong magduda sa sarili mo. Darating yan sa buhay mo nang hindi ka pinapahintay sa scene. Darating yan na malinaw, consistent, at present. Pero habang wala pa siya, hindi ibig sabihin maghihintay ka sa maling tao. Pwede kang mag-move forward. Pwede mong piliin yung sarili mo ngayon. At habang ginagawa mo yon, may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan. Kasi minsan, kahit ginagawa mo na lahat, nagdi-distance ka na. Nagsiset ka na ng boundaries, may bumabalik pa rin na urge na maghintay, mag-check o mag-message ulit. At hindi ka nag-iisa doon. Doon natin pag-uusapan kung paano mo haharapin yung part na yun ng sarili mo. Yung part na ayaw pa ring bumitaw ng tuluyan. Yung part na yun, yung gustong bumalik, gustong mag-check ulit, gustong mag-message, kahit alam mong hindi na dapat, hindi yan kahinaan. Tao ka lang. May feelings ka. May attachment ka. At minsan, kahit malinaw na sa isip mo ang dapat gawin, iba pa rin ang sinasabi ng puso mo. At dito nagkakaroon ng laban. Hindi na laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili mo. Yung tipong alam mong tama na, pero may boses sa loob mo na nagsasabing, sige na, last na message na lang. O kaya, i-check ko lang kung nag-reply na, wala namang masama. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, bumabalik ka na naman sa dating cycle. Pero pakinggan mo to, hindi mo kailangang labanan yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangang pigilan agad-agad. Kasi mas lalong lalakas yan kapag pinipilit mong isuppress. Ang kailangan mong gawin, i-observe mo. Kapag naramdaman mong gusto mong mag-check, huminto ka saglit. Tanungin mo sarili mo, anong hinahanap ko ngayon? Reply ba? O assurance? Kasi kadalasan, hindi naman talaga yung reply ang habol mo. Ang habol mo yung pakiramdam na may nag-aalala sa'yo, may nag-iisip sa'yo, may pumipili sa'yo. At kapag na-realize mo yon, doon mo makikita na kaya mo palang ibigay yun sa sarili mo. Hindi man agad-agad pero kaya. Pwede mong sabihin sa sarili mo, okay lang na gusto kong mag-check, pero hindi ko kailangan gawin ngayon. Simple lang,
pero powerful. Kasi hindi mo dinedeny yung feeling mo, pero hindi mo rin siya sinusunod. Parang ikaw ang driver, hindi yung emosyon mo. Ngayon, ito pa yung isang bagay na makakatulong sa'yo, palitan mo yung habit. Kung dati, pag bored ka or may moment na tahimik, automatic kang nagche-check ng phone. Ngayon gawin mo siyang trigger para gumawa ng ibang bagay. Halimbawa, imbes na mag-check ka, maglakad ka muna, kahit ilang minuto lang. O kaya, uminom ka ng tubig, huminga ka ng malalim, o mag-isip ka ng isang bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo kahit maliit lang. Ang goal dito hindi lang iwasan yung pag-check. Ang goal, turuan yung sarili mo na may ibang paraan para ma-handle yung urge. Kasi kung puro wag lang ang ginagawa mo, mahihirapan ka. Kailangan may gawin mo ito instead. At habang ginagawa mo yan, may mapapansin kang unti-unting pagbabago. Yung urge na sobrang lakas dati, magiging mas manageable. Hanggang sa darating yung point na hindi mo na siya masyadong iniisip. Hindi dahil nawala agad yung feelings, kundi dahil natuto ka ng hindi magpakontrol dito. Ngayon, usapan naman natin yung self-respect. Kasi ito yung foundation ng lahat. Kapag mataas ang respeto mo sa sarili mo, hindi mo hahayaang maghintay ka ng matagal sa taong hindi kayang magbigay ng simpleng effort. Hindi mo hahayaang paulit-ulit kang ma-ignore habang patuloy kang nagbibigay. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil alam mo na ang worth mo. Pero kung mababa ang self-respect mo, kahit anong advice ang marinig mo, babalik at babalik ka sa parehong sitwasyon. Kasi deep inside, pakiramdam mo, yun lang ang deserve mo. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, paano mo ba talaga tinitingnan ang sarili mo? Kapag walang nagre-reply sa'yo, iniisip mo ba agad na may mali sa'yo? Na kulang ka, na hindi ka interesting? O kaya mong sabihin sa sarili mo na kung hindi siya nagre-reply, choice niya yon, pero hindi nun nababawasan ang value ko. Malaking difference yon. Kasi yung una, binabase mo ang worth mo sa kanila. Yung pangalawa, ikaw mismo ang nagde-define ng value mo. At doon ka magsisimulang maging free. Free sa paghihintay, free sa overthinking, free sa emotional roller coaster. At habang nagiging mas buo ka sa sarili mo, mapapansin mo rin na nag-iiba ang standards mo. Hindi ka na basta-basta na-excite sa konting attention. Hindi ka na agad nahuhulog sa taong inconsistent. Mas pipiliin mo na yung clarity kaysa sa mixed signals. Mas pipiliin mo na yung taong present kaysa sa taong laging busy. At higit sa lahat, mas pipiliin mo na ang sarili mo. Kasi doon ka magsisimulang maka-attract ng tamang tao. Hindi yung kailangan mong habulin, kundi yung kusang lalapit. Dahil ramdam niya na buo ka, hindi ka naghahanap ng pupuno sa'yo. At alam mo, ang ganda ng ganong klaseng connection. Yung hindi ka kinakabahan kung magre-reply ba siya. Yung hindi mo kailangang hulaan kung may pakialam siya. Kasi malinaw, consistent, totoo. Pero bago mo maabot yun, kailangan mo munang dumaan sa phase na to. Yung phase na pinipili mong bumitaw sa mga bagay na hindi na healthy para sa'yo. At oo, minsan babalik ka sa dati, minsan magkakamali ka, minsan mapapacheck ka ulit, mapapamessage ka ulit. Pero okay lang, hindi mo kailangan maging perfect. Ang importante, aware ka, natututo ka, at unti-unti, nag-iiba ka. Kasi ang tunay na goal dito, hindi yung hindi ka na masasaktan. Ang goal, maging mas matatag ka, mas aware, mas grounded. At kapag dumating yung point na may hindi na naman nag-reply sa'yo, hindi na siya magiging big deal. Hindi na siya makakapagpababa ng tingin mo sa sarili mo. Ngingitian mo na lang at magpapatuloy ka sa buhay mo kasi alam mo na sa sarili mo hindi mo kailangan maghintay sa scene para maramdaman na mahalaga ka. Ikaw mismo, sapat ka na. Kaya kung nakarelate ka dito, gusto kong marinig ang story mo. Naranasan mo na ba yung ganitong sitwasyon? Ano yung pinakamahirap na part para sa'yo? I-share mo sa comments, baka yung experience mo makatulong din sa iba. At kung may natutunan ka kahit papaano, i-like mo yung video na to at mag-subscribe ka sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa'yo, hindi lang sa love life, kundi sa buong sarili mo. Tandaan mo, hindi mo kontrol ang actions ng ibang tao, pero kontrol mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Piliin mo yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng peace, hindi yung paulit-ulit kang pinapahirapan. Hindi madali ang journey, pero bawat hakbang na pinipili mong unahin ang sarili mo, mas lumalakas ka. Kaya tuloy mo lang, dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Dahil sa dulo ng lahat, darating yung panahon na hindi ka na naghihintay. Ikaw na yung pinipili. At higit sa lahat, ikaw na mismo ang pumipili sa sarili mo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.